What's up mga kaagbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Magandang araw po mga kaagbay. Long time no see. Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Mahigit isang buwan. So, I'm glad na nakabalik ulit ako kasi sobrang busy kasi ng ating schedule. Alam niyo naman, ang pagiging guro ay it entails a lot of work and hard work as well, right? Today is Tuesday. Nagkaroon tayo ng chance na mag-vlog today kasi it's Intramurals Day. Nakita niyo naman ang aking suot. I am wearing a yellow t-shirt representing Faction 4. In my 10 years of being a high school teacher here in Baybay National High School, this is the first time na nababilong po ako sa Faction 4. Kasi it's either nasa red ako, Faction 1, or nasa green, Faction 3. So this is the first time na nasuot po tayo sa Faction 4, and I am hoping na sana manalo kami this time, right? So ngayon ay ongoing na po yung mga laro, yung iba't ibang mga sports and athletic events. Doon sa grandstand, so nandun yung mga runners natin for athletics. And so, yes. Teacher Klo? Wala diri. Asa yung kuhan? Table? Saman. Yan table. So, diri so. Pwede, duli na tinama, sir. So, may pumunta po na estudyante. May ipinapabigay po doon sa aking kasamahan na guro din. So, ipinapalagay ko na lang doon sa likod, sa table niya. And, pag-usapan natin yung, kasi napansin ko na, halimbawa dito sa aming school, the administration, gusto talaga nila na maibalik yung sports activities. So, masiglang-masigla ang intramural activities this school year. So, kung ating makikita na pinag-iisipan, pinagpaplanuhan nilang mabuti, at saka they made sure na magiging successful ang ating intramural activities for this school year. So, grabe yung mga preparations nila, no? So, halimbawa, for the Mr. and Miss Intramurals 2023, yung first placer po natin, yung, kasi yung Mr. and Miss Intramurals natin, yan hati natin sa dalawa. Yung 50% is monetary, kumbaga, pera ang labanan. At yung kalahati naman, 50%, ito yung naglalaban sila, beauty and brains. So, doon sa financial, sa monetary matter, doon, yung first placer talaga doon is, yung pera niya is umabot ng 1 million pesos. No? So, kung ating mapapansin is, ganun talaga ang support, no? Ganun kataas yung energy level at support ng ating mga parents. No? Makikita natin doon na grabe yung kanilang suporta para sa pag-aaral, sa welfare, at sa happiness ng kanilang mga anak. Ganun. Yun. Right? So, yun nga. Yun yung part 1. Tsaka ngayon yung day 1. No? Day 1 start ng mga activities. So, ongoing na po doon sa aming Baybay National High School gym yung mga anong tawag dito?
yung basketball games. And then, dito naman sa ating oval, sa athletic oval, nandun naman yung mga athletic events. Right? So, yun. Yes. Grade 7, avocado, sir. Tumoy. Apa ito mo yan, sir? Pinakatumoy. So, yun. Busy-busy talaga yung mga estudyante. Pinipili nila yung kanilang mga athletic events na gusto nilang salihan. So, yung task to coach baseball, no? Baseball. Kaso, parang nagka-problema doon sa mga facilities, doon sa mga equipment, sa mga gagamitin para sa mga laro. And so, hindi itinuloy yung activity na yon, yung sport na yon. And I was forced to transfer doon sa Litmus, doon sa literary musical contests. So, hindi naman tayo kagalingan kumanta. So, pero no choice, no? So, we are tasked to coach a cappella. La 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 la. Diyos ko po. So, pasensya na mga kaagba. Hindi talaga tayo marunong doon, pero yun. Gagawin natin ang ating makakaya. We will do our best. Manalo, matalo, cute pa rin kami. Right? We are the members of Faction 4. So, mahirap yung labanan dito, guys, kasi hindi lang talaga estudyante yung mga naglalaban. It is customary here in our school na pati yung mga class advisors at mga subject teachers, including the non-teaching personnel, hahatiin din into 4. No? So, ganun katindi. Tak! Ganun katindi. And so, happy naman ako na napabilang sa Faction 4. Again, as I've said, first time ko na napabilong sa yellow team. Kalimitan talaga na sa green ako at nasa pula. So, in my 10 years in Baybay National High School, may mga pagkakataon na nanalo at nanalo din ang inyong lingkod bilang best faction chairman. No? Best faction chairperson. Isang beses nanalo ako. Isang beses na nakakuha ako ng first runner-up or second place. At 2 beses third runner-up or fourth placer. So, mas marami yung talo kaysa panalo. But then, life must go on. Right? We have to accept na ganito talaga ang intramural activities, ganito yung sports, ganito yung contest, and at the same time, ganito din sa tunay na buhay. May mga pagkakataon na tayo ay nananalo, at meron din namang mga pagkakataon na tayo ay natatalo. One thing is more important, pag nananalo tayo, we'll keep our feet to the ground. Or on the ground. Right? Kailangan nating ipakita na we are humble enough to accept our success. And at the same time, kapag natatalo naman tayo, we should also accept our defeat. No? So, dapat balance lang talaga tayo at gagawin natin ang lahat ng ating makakaya nang sa ganon ay kaya nating ma-accept or matanggap kung ano man yung resulta ng ating mga sinasalihang contest. Kung natatalo man tayo,
okay lang. Kasi meron pa namang next time. No? Meron pa namang susunod. At alam natin na bilog ang mundo. Anong malay mo? Bilog ang mundo. Kanta pala yun. No? So, ang atin lang, pag natatalo tayo, may pagkakataon pa. May bukas pa. Kaya pa nating ipanalo ang ating mga laban sa susunod na pagkakataon. Dahil ako ay naniniwala at alam naman nating lahat na hindi sa lahat ng panahon na tayo ay mananalo. And what is more important, hindi sa lahat ng panahon na tayo ay matatalo. No? So, kailangan natin tanggapin sa ating mga sarili na ganun talaga ang buhay. Na ganun talaga. Mananalo, matatalo, mananalo, matatalo, 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 mananalo. Yun. Right? What is more important is kaya nating i-accept at tanggapin sa ating mga sarili na sa larangan ng buhay, may mga pagkakataon talaga na tayo ay iiyak. May mga pagkakataon talaga na tayo ay masasaktan at malulungkot. But, it does not mean na hindi tayo magsasucceed in the near future. Dapat talaga natin isipin na ganoon lang talaga ang buhay. So, balikan natin yung mga intramural activities. So, we are happy. We in the DepEd family, happy po kami na naibalik na yung intramural games. So, pwede na ulit maglaro ang mga bata, mag-i-enjoy sila sa mga different activities natin for the intramurals. And break time muna. Break muna sa pagbabasa, pagsa-study, pagsusulat, at marami pa. No? And we're glad na ganito na yung mga nangyayari, that we were able, no? I don't think na na-surpass na natin yung pandemya, but then I believe na with everyone's cooperation, with everyone's support, kaya nating malampasan ang lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap. Ako personally, bilang isang guro, happy po ako sa achievement ng aking mga estudyante. Happy po ako na nakikita silang masaya din sa kanilang mga ginagawa. So, sana suportahan po natin sila dahil sabi pa nga ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, if they are the hope of the fatherland, dapat natin silang bigyan ng kaukulang pansin, bigyan ng kaukulang pasensya, bigyan ng kaukulang suporta nang sa ganon ay magsasucceed sila sa lahat ng kanilang mga endeavors. I think hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey!